I sold my innocence to a demon. Chapter 18. The Threat. Hindi mo na ako iiyak. Pagod na ako. Hindi ko na kayang humiga sa kama tuwing gabi at isipin na lamang ang problema ko. Gusto kong itaboy ito at burahin pero wala. Hindi ko magawang dahil kahit anong sasabihin at gawin ko ay pilit kong hinihila pababa ng buhay. 2 linggo na ang nakalipas simula noong tumawag sa akin yung kapatid ko. Kinuha na sa amin ang lupa namin. Nagkasakit si Tatang at kasalukuyang nasa hospital si Mamang. Naman nasa hospital din at nahihirapan na dahil sa kalagayan niya. Ang mga kapatid ko, naaawa ako sa kanila kasi ang babata pa nila para maranasan lahat ito. Wala kaming tutuluyan kaya sa hospital muna sila nakatira. Hindi ako makauwi dahil pinadala ko na sa kanila pa ang perang inutang at inipon ko. Nangutang ako kina Ma'am Brace at Red, pero hindi pa rin salat dahil palaki na ng palaki ang gastusin nila lalo na ngayon. Naiiyak kong tinitigan si Sir Justin na ngayon ay may napakalawak na ngisi sa mukha. Ikaw ang pumasok dito sa opisina ko ng araw na iyon at sayo din nakita yung nawawala kong relo. Ano sa tingin mo ang magiging parusa mo lalo na ng scholar ka? I wanted to heal and cry in front of him but I'm too tired. Too exhausted to do anything. I've been working and studying for 24 hours. Hindi na ako nakatulog at hindi na rin nakakapagpahinga pa. Pagod na ako at sa totoo lang, hindi ko na kaya. Mawawala ang scholarship mo pag nireport ko ito sa school admin. Dagdag pa pang sinasabi ni Sir Justin bago siya napasandal sa upuan at puno ng panghuhusga sa aking tinitigan. Hindi ko kinuha ang relo niya. Hindi ko alam kung paano napunta yung relo niya sa bag ko. For sure, hindi ako. Kahit gaano ako kagipit ay hindi ko kukuha ng akin o magnanakaw. Turo sa akin iyon ni Mamang at Tatang. Hindi ako magnanakaw o masamang tao. Pumunta lang ako sa opisina niya noon para ibigay yung mga papel na pinagbibigay ni Clarice. Sasabihin na sana ni Sir ang kinakatatakutan ko ng kusa nang gumalaw ang mga paa ko upang lumapit sa kanya. I want to take a break. I want to breathe. Hindi ko na kaya, pati ba naman ang pag-aaral ko maaapektuhan. Hindi na maganda ang records ko sa school dahil sa nangyayaring mga pangyayari sa akin kaya kung mangyayari pa itong issue between sa akin at kay Sir Justin, paniguradong mawawala ang scholarship na pinaghirapan ko. Mawawala na ang lahat, yung mga pangarap ko, unti-unti nang lumalabo at lumalayo sa akin. Hindi ko na kaya, bakas na bakas sa mukha ni Sir Justin ang pagkagulat nang lumuhod ako sa harap niya at gamit ang pagod na pagod kong mga mata ay sinalubong ko ang mga titig niya. Hindi ko po iyon ginawa. Gusto kong patunayan yung sarili ko. Gusto kong lumaban pero sir, walang-wala na akong lakas. I bite my lower lip to stop myself from crying but the tears won't hold back. Walang kahit anong lumabas na salita kay Sir Justin. Dahilan upang tumahimik ang buong opisina. Pagod na po ako. Huwag niyo naman pong gawin sa akin dahil kilala ko ng lahat ng professors dito. Alam nilang hindi ko magagawa yung binibintang niyo. Nawala na ako ng kakayahan upang ituloy ang sasabihin ko nang makita ang unti-unting pagtaas ng gilid ng labi niya. Puno ng takot ang aking katawan nang makita kung anong klaseng titig ang binibigay sa akin ngayon ng profesor. Hindi ko gusto yung titig niya. Hindi ko gusto yung pagtaas ng labi niya. Wala akong pakialam sa pinagdadaanan mo pero dahil mabait ako, bibigyan kita ng 1 linggo. Iisipin ko muna kung ano yung gusto kong ipagawa sa iyo. Nakangisi niyang wika bago iginalaw ang kamay upang kurutin ako sa pisngi. Nanlaki lalo ang mga mata ko at hindi na ako nagdalawang isip pa na tumayo at puno ng pandidiring lumayo kay Sir Justin. No. Anong gusto ni Sir? Bakit ganyan siya makatingin sa akin? Sir, alis na po ako. Natataranta akong paalam sa guro.
dahil pakiramdam ko kung magtatagal pa ako dito sa kwartong ito kasama siya, baka hindi na ako makahinga. Sa hindi ko malamang dahilan ay nagsitaasan ang balahibo ko at nanginig ang mga kamay ko dahil sa takot. Nagkakandara pa at halos madapa na ako makaalis lang agad sa opisinang iyon. Si Sir Justin, bakit ganoon siya makatingin sa akin? Anong gusto niya? Hindi ko ninakaw yung relo niya na yun, pero may ebidensya sila. Nakita nila sa bag ko yung relo kahit hindi ko naman yun kinuha. Paanong napunta iyon sa bag ko? Hindi naman siguro kayang gawin yon ni Clarice. Anong makukuha niya kung gagawin niya sa akin ito? Hay, kahit naman ogre yun, imposible naman na maging ganito siya kasama sa akin. Napatigil ako sa paglalakad at akmang kukunin na ang cellphone ko para tawagan ang mga kapatid ko nang may biglang bumunggo sa akin dahil upang mapaatras ako. Sorry Apple, hindi ko gustong gawin to sa'yo pero iniipit nila ako, hiyaw ng kaibigan ko sa akin. Eve, totoo ba ito? Nasa harapan ko siya? Linggo din niya akong hindi kinausap at nilapitan. Miss na miss ko na siya, akmang lalapitan ko na sana ang kaibigan ko nang bigla na lang itong nagtatatakbo palayo habang may tumutulong mga butil ng luha sa mga mata niya. Hindi ako nakagalaw o nakapagsalita man lang pero itong puso ko, wasak na dahil sa mga problemang binabato sa akin ng buhay. Kakailangan ko siya, pero bakit ngayon pa niya ako tinatakbuhan? Hindi ko naman hihingin na pautangin niya ako. Ang gusto ko lang naman ay makasama ang kaibigan ko sa ganitong klase ng problema. Sobrang sakit, sobrang bigat, sobrang pait na umabot na ako sa puntong susuko na lang. Iib, napiyok ako at napahikbi habang titig na titig sa direksyon kung saan tumatakbo si Eve. She's the only friend that I have here in school. Tapos ngayon tinatakbuhan pa niya ako. Why? Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng to? Napatingin ako sa kalangitan at napangiti na lang nang makita ang isang ibon na lumilipad. Kahit si Ma'am Breeze ay parang problema din. Ganoon din si Red at Danica, kaya hindi dapat ako mawalan ng pag-asa dahil sa totoo lang, lahat ng tao dumadaan sa ganitong klase ng pagsubok. Hindi na magiging makabuluhan ang buhay natin kung hindi tayo susuong sa bagyo at hindi makakaligtas dito. Pinunasan ko ang mukha ko gamit ang panyo bago muling lumakad papunta sa classroom namin. Makakahanap ako ng paraan sa lahat ng problema ko. Makakahanap din ako ng solusyon kaya dapat hindi ako susuko. Nang matapos ang huling subject ko ngayong araw ay dali-dali akong lumabas ng university at sumakay ng tricycle papunta sa butik ni Ma'am Breeze. Half day lang ako ngayong araw at magsisimula ng 2:00 ang pasok ko hanggang 10 ng gabi. Napagdesisyonan ko na nga kung siguro aayusin ko ang trabaho ng ngingiti-ngiti ng madalas, baka kusang lumapit sa akin ang swerte at tulungan ako. Good afternoon, Red. Masayang bati ko sa kaibigan kong nasa counter at nakabusangot na nangunguya ng bubblegum niya. Hindi man lang niya ako binati, mukhang hindi din ako napansin ito. Pinoproblema pa rin ba niya yung alaga niya? Isidanika kaya? Nagpatuloy ako sa paglalakad at akmang papasok na sa office ni Ma'am upang kamustahin ito nang marinig ko ang familiar na sigaw sa loob. I don't care, hanapin mo si Gan. Kung papasok ako, makakalabas pa ba ako ng buo? Sa tono kasi ng pananalita ni Ma'am, parang kulang na lang ay kainin niya ng buhay yung kausap niya. Sunod-sunod akong napalunok bago napaatras at bagsak ang balikat na naglakad papunta sa staff room. Hi, sabi na at may kani-kanyang problema kaming dapat asikasuhin ngayon. Hahayaan ko muna sila at pagkailangan nila ako na mismo ang lalapit para tumulong. Siyempre, except sa problemang pang-pinansyal, wala naman kasi akong pera. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko nang mabuksan ko ang pinto at tumumbad sa akin si Danica na nakaupo at mukhang nagpapahinga. Hi Apple, Danica. At least hindi siya busy, may makakausap din ako. Sagad at ngiti at magaan ang aura nang lumapit sa akin ang kaibigan ko at puno ng panlalamig na lumangkis sa aking braso.
Naku, hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Bakit? Parang naging sweet si Danica ngayon. Parang kahapon kasi ay para na siyang bulkan na sasabog. Anong nangyari? Sinaniba na ba itong kaibigan ko? Danica, may problema ba? Kunot noo kong tanong sa kaibigan kong hanggang ngayon ay sagad pa rin ang ngiti. Mas nagulat pa ako nang yakapin niya ako ng mahigpit sabay kurot sa pisngi ko. Anong mayroon? Magsisimula na talaga akong kabahan ng husto lalo na nasa binibigay ng ngiti ni Danica. Anong problema? Nanginginig ang boses kong tanong sa kanya ngunit matinis na napatawa lamang ito bago kumalas at tila batang bumalik sa upuan niya at pumapak ng singkamas. Nakakapagtaka na hindi ko alam kung nauntog si Danica at sumalpok ang ulo sa pader pero nang creepy na ng inaakto niya. Asaan niya pala yung stalker mo? Wala siya ngayon dyan. Stalker ko? Si Xavier ba ang tinutukoy niya? Malamang Apple. Si Xavier lang naman ang nagtitiis na tumayo dyan sa labas ng butik para panoorin ako. Andyan yun na creepy at nakakatakot dahil sa ilang araw niyang nakakatayo sa harap ng butik ni minsan ay hindi niya ako kinakausap. Naawa ako kaya nang minsan ay lalapitan ko siya para kausapin pero parang bingi at pipi ang kaharap ko. Tatayo lang siya at tititig habang inaaksaya ko ang laway ko. Maski si Sergan ay nagalit na dahil akala ni ma'am ang pinupurmahan nito pero wala parang imik si Xavier. Nananatili pa rin siyang nakatayo doon habang pinagmamasdan akong gawin ang trabaho ko. It's creepy but hindi ko alam kung bakit pero nakakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam sa tuwing magkakasalubong yung mga mata namin. Hindi ko pa naman nakakalimutan yung offer niya na naisip ko na gawin na lang yung biro lalo na at nakainom kami ng gatas noong gabing iyon. Hihihi, malay ko ba? Baka nakakalasing pala yung gatas. Chapter 19. Para Slay Her with Elegance. Para sa akin, isa lang yung biro na talaga namang gumulat sa buong pagkatao ko. Kung siguro nga sasabihin ko sa iba yung alok ni Xavier sa akin, baka pagtawanan lang nila ako at hindi sila maniwala. Ang pinakaisa sa pinakamayaman na lalaki sa buong mundo, aalokin ako ng magiging slave niya? Hef! Miski ako natatawa sa isipin na iyon. Naiiling na lang akong nagpalit ng uniforme at bago pa man ako lumakad palabas ng staff room ay lumapit akong muli kay Danica at akmang kukuha na ng singkamas sa plato niya nang makatanggap ako sa kaibigan ko ng isang nakakamatay na titig. I gulped and was terrified when she started smiling at me. Hindi ngiti at matamis kundi ngiti na nagbabanta ang binibigay niya sa akin ngayon. Hala, konti na lang talaga at dadalhin ko na itong kaibigan ko sa albularyo. Baka nga kasi sinasaniban. Ang bilis kasi niyang magpalit ng mood at kung minsan ay nakakapanindig balahibo na ang mga cravings niya. Lalalabas na ako, nanginginig ang boses kong pahabol kay Danica na napatungo na lang bago muling kumagat na ang singkamas niya. Hindi kaya malaki ang problema ni Danica para magkaganoon siya? Ang word, kasi, kasi niya masyadong mamayanga at matanong siya kung anong mangyayari sa kanya. Oy, little Dolly, wala yata ngayon yung guard mo. Nagbibirong tanong ni Red na mukhang nasa katinuan na ngayon. Meron kaya siyang nasigawan na customer kaya bumalik na siya sa wisyo? Hala, baka naman may kinutungan na naman siyang janitor. Nangakusa kong tinignan ang kaibigan ko na nagsisimula ng maliliit na kinatatayuan niya. Bakit parang nag-iba sila ngayon? I swear natatakot na ako sa inaasta ng mga tao. May kinalaman kaya ito kay Xavier? I gasped and looked at the glass wall near me. He's not there. Walang Xavier ngayon dito, wala akong creepy na stalker ngayon, pero bakit pakiramdam ko ay tila may nakamasid sa akin. Hindi pa sana ako gagalaw sa kinatatayuan ko nang pumasok dito sa butik ang isang grupo ng kababaihan. Kailangan atupagin ko muna ang trabaho ko at kahit anong mangyari, kailangan na isantabi ko muna yung problema. Mahirap pero lahat naman kakayanin, di ba?
Isang sagad ng ngiti ang pinakawalan ko habang lumalakad sa mga bagong dating na customer. Malalagpasan ko rin yung problema, tiwala lang. Lumipas ang ilang oras at pakunti na ng pakunti ang mga customer. Next month na ang Pasko at ilang araw na lang. Kaya dinadagsa na kami ng mga customer. Sisweldo na rin ako 3 days from now kaya makakauwi na ako para bisitahin sina Mamang at Tatang pati na rin mga kapatid ko. Huling tawag ko sa kanila ay kaninang umaga pa, tulad ng dati ay wala pa rin malay si Mamang. Habang si Tatang naman ay nanghihina pa rin pero gustong-gusto nang umalis sa ospital. Hindi pwede, seryoso yung sakit niya sa baga at hindi iyon dapat pinagsasawalang bahala, lalo na nang mahina na ang katawan niya. Hays, bakit ba? Naaalala ko na naman ito. Muli akong napatingin sa glass window kung saan tanaw na tanaw ko ang mga taong masaya at abala sa pamamasyal at pagpasok sa iba't ibang tindahan dito sa mall. May isang pamilya, magkakahawak ang kamay at mukhang masaya yung dalawang maliliit na bata. Naalala ko tuloy noong bata pa ako, madalas akong sinasama ni Tatang sa bukid. Sinusundo lang kami ni Mamang tuwing tanghali para kumain ng tanghalian doon sa bukid. Ang sarap talagang alalahanin ng mga alalang iyon, but at the same time nakakabigat din ng kalooban dahil alam ko sa sarili ko na kahit gaano ko pa iyon alalahanin, hinding-hindi ko na iyon maibabalik pa. Oy, hinihintay niya yung stalker niya, isang mapanuksong tono ng pinakawala ni Red. Dahil para walang mawala ang ngiti ko sa mukha, agad itong napilitan ng simangot. Kasalanan ito nung Xavier na iyon. Hindi ko rin kasi malaman laman sa lalaki na iyon kung bakit gustong-gusto niyang tumambay sa harap ng butik para lang panoorin ako. Paulit-ulit ko siyang tinatanong pero yung lalaking yun ayaw sumagyot o magsalita man lang. Hindi ko stalker si Xavier, may hinihintay lang siguro siya. Depense ko kay Red na ikinangisi naman niya. Bakit ba ganito sila sa akin? Lagi na lang akong binubuli ng mga ito. Sisinghalan ko na sana si Red para itigil niya ang pang-aasar sa akin nang mapansin ko ang maliit at kulay pulang marka na sa liig niya. Pulang marka, nakagat siya ng lamok. Napapikit-pikit ako at wala sa sariling napaturo sa pulang marka na nasa liig niya. Oy, Red, ang laki naman ng kagat ng lamok na yan, asik. Napatigil si Red at tila magic word ang sinabi ko dahil unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya. Ang mas nakakagulat pa doon ay ang biglang pagpula ng mukha niya. Hala, bakit nagkakaganyan siya? Wala bang kulambo sa bahay niyo? Tanong ko sa kaibigan ko gamit ang nag-alalang tono pero mukhang hindi maganda ang topic. Ito dahil kung kanina ay isang nakakalokong ngisi ang nakaplaster sa mukha niya, ngayon ay punong-puno na ng madilim na aura ang paligid niya. Ganoon ba kalaki ang kasalanan ng lamok na kumagat sa liig niya? Hihihi, sabi ko nga, reregaluhan na lang kita ng kulambo. Naiilang kong asik. Habang umaatras palayo kay Red na ayaw talaga akong lubayan ng nakakamatay niyang titig, I gulp and nod head as a sign of peace. Itinaas ko pa ang kamay ko at suminyas ng peace para naman lubayanan niya ang titig niya. Kung nakakamatay lang ang tingin ay baka kanina pa ako nagkalupasay sa lupa. This is my favorite boutique. I froze when I heard that voice. Familiar sa akin ang boses na iyon. Hindi ako pwede magkamali. Dahan-dahan akong iginalaw ang ulo ko upang tignan kung sino iyon at napasinghap na lamang nang makita ko si Clarice. Hindi ko siya nag-iisa dahil kasama niya ang lalaking kanina lang ay hinahanap ng mga kaibigan ko. Clarice is with Xavier? Papaanong, love, please buy me those expensive dresses. Tila isang bata si Clarice habang nakakalingkis ang mga kamay niya sa braso ni Xavier. Love? Hala, bakit hindi ko naalala na fiancé pala ng ogre na to si Xavier? Natuon ang tingin sa akin ni Clarice at alam ko kung ano ang gusto niyang ipamukha sa akin ngayon. Diyan pa lang sa pagngisi niya at pagtaas ng isang kilay niya, alam ko
kung gusto niya akong inisin. Napabuntong hininga ako at dahil wala akong choice ay umabanti ako palapit sa kanila. Good afternoon, welcome to Bray's Boutique. Masigla kong bati sa dalawa ngunit hindi man lang natunaw ang ngiti ko ng lamig na nakabalot sa mga mata ni Xavier. Imbes ay mas lalo iyong naging nakakatakot at nakakapanindig balahibo. Hays, talagang masama pa silang dalawa ni Clarice. Bagay silang dalawa dahil parehas silang mayaman at gwapo at maganda. Pero bakit parang may nararamdaman akong kakaiba? Hindi ko malaman kung ano ito, pero dito sa dibdib ko iyon ang gagaling. May sakit ba ako? Sana wala kasi mahirap ang magkasakit ngayon. Nandito ka pala, Apple, masayang wika ni Clarice. Akala mo ay hindi na niya ako inaway noong nakaraang bisita niya dito sa butik? Oh, speaking of, ang alam ko ay naband na siya dito sa butik. Mukhang nabasa niya ang iniisip ko dahil bigla na lamang napangisi si Clarice sabay dikit ng dibdib niya sa dibdib ni Xavier. Love, di ba ikaw ang may-ari ng mall na to? Nanlalamig na asik ng babae. May-ari ng mall? Si Xavier ang may-ari ng mall? Puno ng pagtataka kong tinitigan ang lalaki walang lumabas na salita sa bibig niya pero napatango siya. Ibig sabihin sa kanya na nga talaga ang mall na to. Dapat pala ako mag-ingat dahil kaharap ko ngayon ang may-ari ng mall at ang ogre niyang fiancé. Naban kasi ako dito, dagdag pa ni Clarice. Napakunot ang noo ng lalaki dahil sa sinabi ng fiancé niya. Parang nagtatanong siya kung bakit naban dito si Clarice. Ayaw kong nag-aaway kayo. Kaya napaubo ako ng mahina at para hindi mautal ang pananatili ko ng ngiti sa mukha ko. Nagalit po kasi si ma'am dahil hindi po maayos ang trabaho ko. Kasalanan ko naman po yun. Pagsisinungaling ko. Mas mabuti na ito dahil ayoko ng gulo. Sana maintindihan niyo iyon ni Clarice. Mas lalong lumawak ang pagkakangisi ni Clarice at hindi pa man nakakapagsalita si Xavier nang lumapit na ang babae papunta sa grupo ng mamahaling dress na nandito sa butik ni Ma'am Briggs. Gusto ko mang ipagtanggol ang sarili ko pero masyado na akong lubog para gumawa pa ng isang butas. Lalakad na sana ako palapit kay Clarice nang marinig ko ang napakalalim na boses ng lalaking nasa likuran ko. You didn't do it. You're lying. Hindi ko na lang siya napapansinin. Natatakot ako sa kung anong kayang gawin ng isang Savior Cross. Sobrang nanginginig ako tuwing maiisip kung ano ang kayang gawin ng isang Savior Cross. Hindi na nga rin ako nagdadalawang isip pa nang sabihin ni Clarice na kay Xavier ang mall na ito dahil halata naman sa tindig ng lalaki na sa kanya ito. He walks like a king, he talks like a king, he dresses like a king, but he thinks like an assassin. Maayos ang tindig at punong-puno ng otoridad ang bawat galaw ni Xavier at hindi ko nakakayanin pa na manatili ng ganito kalapit sa kanya. I know I talk to myself about for this. For almost 100 of times, I keep up convincing myself that he's harmless and kind, but this appearance would always contradicts my thoughts. He's carrying not by his face, but beautiful of the aura he possesses. Isa siyang hari at ako bilang isang alipin ay kinakailangang yumuko at tuwing kausap siya, that means I should respect him and treat him as what he is. That's from Paris, ma'am. Panigurado pong sobrang ganda iyon. Tignan sa dress iyon. Nakangiti iyong imporma kay Clarice na inirapan lang ako sabay bunggo sa akin. I know, bitch. I don't need your need box. Bahagya akong napaatras at napadaing dahil sa sakit ng pagkakabunggo niya, while Xavier just stood there, watching me and his fiancée with his cold, soulless eyes. Naiilang ako at kinabahan pang lalo at tinitigan ako ng lalaki na animoy hinahalungkat niya ang pagkatao ko. Iniwas ko ang tingin ko at muling ngumiti na nakasimangot si Clarice. Ma'am, marami pa po kayo. I was shocked and left speechless when suddenly
Clarice grabs the collar of my shirt. Nanlilisik ang mga mata niya at halata ang panggigigil dito. Anong ginagawa ko? Guards! Tawag niya pa sa mga gwardyang nakasunod sa kanila ni Xavier. Anong gagawin niya? Nagsimula na akong manginig sa kaba lalo na nang lumapit sa amin sina Red kasama si Ma'am. What's the meaning of this? Punong-puno ng galang na tanong ni Ma'am Breeze nang tumabi ito sa akin. Hindi man lang natakot o nahiya si Clarice kahit sa pinagtitinginan na kami ng ibang customer sa labas. Please, ayoko ng gulo. Ayoko ng problema. Please, tama na po. I cried helplessly in my thoughts when Clarice's bodyguards approached us. Malalaki ang katawan ng mga ito at nakakatakot. Hindi naman siguro sila ako sasaktan, di ba? This woman was staring at my fiancé. I don't like her. Puno ng pagmamataas na sigaw ni Clarice bago ako nito pabalibag na binitawan. Nanghina ang mga tuhod ko kaya wala na akong nagawa nang tuluyan akong bumagsak sa malawig na pader. I can hear the gasp and Red's growl as if she is ready to attack the weak ogre, but for peace I managed to look at her and smiled. Oh, okay lang, Red. Pinilit kong maging masigla kahit na durog na ako. Pinilit kong umiti kahit na hindi ko na kaya. This is enough. Pwede ka nang i-report sa pulis dahil sa mga hindi na natuloy pa ni Ma'am ang sasabihin niya nang umalingaw-ngaw sa buong butik. Ang matinis na tawa ni Clarice. This is what she wants. She's now getting it by seeing how angry my friends are. Pati si Ma'am ay nagpupuyos na sa galit habang patuloy siya sa pagkuyom ng kamao niya. Akala mo ba palalampasin ko pa itong ginagawa mo sa kaibigan namin? Hirit na naman ni Red na agad umabanti upang harangan ako at tila pinoprotektahan kami sa halimaw na nasa harapan. It hurts. Masakit yung ganitong pakiramdam pero yung makita mong may nagmamalasakit sa iyo at nagpuprotekta, sobrang sarap sa pakiramdam na halos gusto ko na lamang umiyak dito na parang bata. Apple, tumayo ka, dagdag ni Red na hanggang ngayon ay tila pinapatay na sa titig si Clarice. Sino ka para sigawan ako? Alam mo bang pwede kitang ipabugbog sa mga tauhan ko? Nanlaki ang aking mga mata at napaawang ang labi ko nang marinig ang sinabing iyon ni Clarice. Wala na sa boses niya ang pagbibiro. Sasaktan siya si Red. Hindi ako makakapayag doon. Natatakot ako para sa kanila pero bakit? Parang hindi man lang sila takot. She can bring you to the hill instantly. Isang malalim at nakakaakit na boses ang nagpatahimik sa lahat. Nagmamayari si Xavier. Ang boses na iyon ay kahit na gustong-gusto kong tumingala upang tignan siya, wala na akong lakas. Love, sinong tinutukoy mo? I can sense fear into Clarice's voice. Bakit siya natatakot dahil ba sa sinabi ni Xavier? Otomatiko akong napatingin kay Red at hindi ko maiwasang napakunot ang noo nang makitang tila nagtataka siya. Diagnose Neon Lacson is your boss, right? Rinig ko ang pagsinghap ni Red at nakita ko naman ang takot sa mga mata niya. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Hindi ko inaakala na makikita ko ang emosyon na ito kay Red. Bakit siya natatakot sa pangalan na iyon? Nagtataka kong pinagsadahan ng tingin si Xavier at nang makita ko kung gaano ka-bored ang mga mata niya, tinubuan ako ng galit. Sobra-sobra na ang mga nangyayari tapos ganyan lang ang ire-react niya. Bakit kaya hindi niya lang hilahin paalis yung fiancé niya? Ipinahinga ng lalaki ang pagkabilang kamay sa bulsa ng pantalon habang ang mga mata ay walang kapag-gurang nakatitig sa gulat na mukha ng kaibigan kong si Red. Whose diagnosed Neon Lacson or Dion is actually my friend? Hirit pang muli ni Xavier. Dahilan upang mapalitan ng ngisi ang gulat na nakaplaster sa mukha ng kaibigan ko. Napachin pa si Red bago lumapit kay Clarice na agad na napaatras dahil sa takot kay Red. Oo, alaga kong demonyong yon. May problema ba kayo doon? Buong tapang na inamin ng magaling kong kaibigan na alaga niya ang lalaking tinutukoy ni Xavier. Teka nga, lalaki ba iyon? At saka paanong alaga?
May sakit ba yung Dion at kailangan alagaan ni Red? At dahil isa akong magaling na babysitter, pwede akong humingi ng pabor kay Dion. Red playfully grabbed Clarice's hair, which made Clarice startled. Akmang aaksyon na ang mga bodyguards ni Clarice nang biglang lumapit si Ma'am at hinawakan ang kamay ng isa. Puno ng pagbabanta ang mga titig na binabato ni Ma'am at nakakatakot iyon dahil ngayon ko lang siya nakitang ganyan. I killed someone before. I might consider killing someone again. Wika ni Ma'am habang mayroong mapaglarong ngisi na nakaplaster sa maamon niyang mukha. Kinakabahan ako at nanginginig dahil sa kanina nakakatakot ang mga kaibigan ko. Hey, get up! Malambing na boses naman ni Danica ang nagpakalma sa akin. Nakangiti siya at akala ko ay siya ay magiging nakakatakot tulad nila Ma'am pero nagulat ako nang biglang matuon ang tingin kay Clarice na ngayon ay gustong-gusto nang magtago sa likod ni Xavier na tila walang pakialam sa nangyayari sa paligid niya. You don't know me, so let me introduce myself. Malambing na wika ni Danica bago siya punong-puno ng pagka-eleganteng lumakad palapit kina Red at ngayon ay may nakangisi na rin. I am Lady Danica Elgizar Rose. Matapos sabihin ni Danica ang pangalan niya ay otomatikong namutla ang mukha ng babaeng kanina lamang ay tila tigring handa ng lapain ang pagkain niya. Anong nangyayari sa kanila? Magpapatuloy ang chapter 20.